Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Tuesday, November 26 at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay muling binigyan ng kalayaan at pagkakataon at tayo po ay magkasama-sama dito po sa The Baptist Hour, ang Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Ito po ang inyong lingkod, Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem, at muli po nag-aanyaya sa inyo na samahan po muli kami sa isang oras po na tayo po ay makapanalangin sa bawat isa at makarinig din po ng salita ng Panginoon. Magandang hapon po at batiin po natin ang mga nakakasama na natin ngayong hapon ito. Ma'am Joyce Digan, good afternoon. Preacher Gary Chua and Sister Dan, good afternoon po. At good morning po sa inyo dyan sa US. Tita Edith Santos and Auntie Nenita Arsaria, magandang hapon po. And kay Mami Bit Ledesma, good afternoon din po. At magandang hapon po kay Pastor Nel the Tour, and then kay Brother BJ Villamiel, good afternoon, at kay Deacon George Cardenas, magandang hapon po. Ayan po. At salamat po sa inyong pagsama sa Hardin ng Panalangin. Ang kahilingan ko po, kung kayo po ay mapapadaan, mag-leave lang po kayo ng comment or emoji para po mag-register po inyong pangalan at babati namin kayo mamaya po sa ating gawain. Ayan po. At tayo po ay magsimula na. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po sa pagkakataon na muli nyo kaming tinipon upang kami po ay makapanalangin sa bawat isa at maihandog po sa inyong harapan ang aming mga kahilingan, o Panginoon. Salamat din po sa araw na to na kami makakapakinig ng inyong salita, at salamat din po, Panginoon, sa pribilehyo na muli nyo binigay sa amin upang kami po ay makalapit sa inyo at kami po ay makapag-meditate on your word. Gabayan niyo po ang bawat isa ngayong hapong ito. Ito po ang panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Ma'am Baby Villamiel, magandang hapon po. Kay Brother Sam Digan, good afternoon din po. And then tayo po ay magsimula na po tayo sa pamamagitan po ng pagbati po sa lahat po ng ating nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Last November 24, ang Sister Eliza Mabansag, nagdiwang po ng kanyang 18th birthday. Ayan, happy debut sa iyo. And then November 25 kahapon, ang Sister Carmelita Belen at si Ma'am Jackie Lou Quakep. Ayan po, at magandang hapon din po Pastor Neil. And then maraming salamat din po sa inyo ni Ma'am Jack sa ating dinner fellowship. And then ngayon po, November 26, Ma'am Yoli Montero at si Kuya Radi Akong ang nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. And then November 27 naman po, bukas, ang Sister Helen Paras, ang Ma'am Joyce Digan, si Preacher Jared Montero, at si Sister Naomi Montero. Ayan, sila po ay twins ng Pastor Bernie and Ma'am Yoli. Ayan po, at advance happy birthday po sa lahat po ng ating mga nabanggit. Magandang hapon po kay Nanay Lydia Inocencio. Ayan po, salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Kay Nanay Susan Jose, good afternoon din po. Ayan po. And dadako po tayo sa wedding anniversary. Sa November 28 po ay magdiriwang ng kanilang wedding anniversary ang Preacher Lester and Sister Sheila Yabut. Ilan taon na ba tayo? Laya na sana. 15 na ba? Akalain mo ano. And then by God's grace, ano po. And then November 30, magdiriwang po ng kanilang wedding anniversary ang Tatay Tony and Nanay Chideng Chua. Ayan po. MIBC Silangan Church Anniversary, 8 years. Ang ating celebration po ay sa December 1, and then ang church organization po natin ay sa December 29. At dadako po tayo sa ating mga praises. Purihin po ang Panginoon sa church anniversary ng MIBC Antipolo last November 24. And then from Nanay Tuding, siya po ay nagpadala ng message kay Ma'am Sheila. Ano po? Ang sabi niya po rito, salamat sa Panginoon sa magandang blessing ng mga kapatiran sa BGBC Church dito sa Macau. Ayan. Sabi rin po niya ay pagbati niyong lahat sa aking kaarawan. Tunay na may galak at pagpapala at praying sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. Purihin po ang Panginoon po sa inyong buhay, Nanay Tuding. And then from Sister Elmi Lapas, praises po, nagkaroon na siya ng work
At ang prayer request po niya ay para maging healthy po ang kanyang family at hindi po magkaroon ng sakit ang kanyang mama na nasa malayo at patuloy silang gabayang mag-asawa. Ayan po. And then nagpupuri din po tayo sa Panginoon po sa successful operation ng Tita Edith Santos. Salamat po sa prayers at patuloy po natin siyang ipanalangin for her continued recovery from surgery. Of course, sama na rin po natin sa prayers ang aking auntie na Nita Saria for her full recovery din po. At bago po tayo tumako sa ating susunod na babanggitin ay magandang hapon din po, Pastor Mike Bigan. And then dadako po tayo sa ating mga pakikiramay. Patuloy po natin panalangin ang Mercalessia family and Santos families for the passing of Kuya Niel Mercalessia noong November 17. Patuloy natin panalangin ang kaaliwan po sa kanilang mga puso. Dadako po tayo sa pagbanggit ng ilang sick brethren and loved ones at patuloy lang po kayo magpadala ng inyong prayer requests. Patuloy po natin ipanalangin Sister Percy Zapata, financial provisions po para sa kanyang ultrasound and lab tests. Ang recovery and financial provisions din po para kay Auntie Nita Saria. Sama natin sa panalangin ang recovery po ni Ate Tet Di Guzman. And then panalangin natin from our friend si El Adria Sancorda, si Tita Joy La Demora, kapatid po ng kanyang papa, na maging favorable po ang results ng kanyang biopsy. And then si newborn baby Yula Valenzuela, meron po siyang neonatal pneumonia. Siya po ay ating ipanalangin. Ang nanay Faye Carpio, patuloy po natin ipanalangin. Meron po siyang karamdaman. From Ma'am Baby Villamiel, let us continue to pray for Arlene de la Cruz para sa kanyang kalakasan at kagalingan. At sama natin sa panalangin ng anak po ng nanay Tuting Severino, si Rogelio Severino, para sa kanyang kagalingan at kalakasan. At sama rin po natin ang spiritual growth ng kanyang mahal sa buhay. Sama rin po natin sa ating prayer si Solaina Bornales, meron po siyang pneumonia. At ang prayer request po ni Mami Arcil Manigo, maging successful ang operation po ng kanyang kapatid bukas at hindi na po magkaroon ng komplikasyon. Ayan po. And then dadako po tayo sa ilang prayer request from Angelica Suarez. Ang problema po sa kanyang family na maayos na. Gumaling na rin po ang sugat sa ulo ni Ella at Ashley. Patuloy silang ingatan ng kanyang pamilya sa araw-araw. And then from Elhan Corda, kanyang panalangin ay financial stability para sa kanyang family. Let us also pray for traveling mercies para po kay Brother BJ and Sister Mate as they go back to Canada. So Friday na po iyan. Napakabilis lang po ng panahon at talagang we need to prioritize kung saan natin to ilalagak. And then ayan po ilan sa ating mga prayer request. Patuloy po nating ipanalangin ng ating mga elders and senior citizens. Nanay Edvi Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy, Nanay Amihan Yabut, ang Tatay Tony and Nanay Chideng Chua, Nanay Norma Castillo, ang Ma'am Susan Orara, Sister Evelyn Kikep, Sister Linda Gismundo, Preacher Renato and Sister Esther Orhino, ang Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Herin Ortiz Paras. Let's continue to pray for Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, Nanay Tuding Severino, Ma'am Yoli Jacinto. Pray for Nanay Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, kay Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalessia. Let us pray also for Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Tatay Nori and Nanay Norma Santos. Panalangin po natin si Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, si Alex and Beth Chua, si James and Aggie Armstrong, si Pearly Rivera, Nanay Barbarda Lopez, si Teacher Elite Jose. Panalangin po natin Nanay Leonarda Saren, si Rosario Concepcion, Auntie Nita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Between Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria. Let us also pray for Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, kay Tatay Tony and Letty Garvillas,
kay Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, si Milagros Loquiao, Nanay Romena Galdones, kay Nanay Oring Borja at kay Nanay Malu Hulao. At let us continue to pray for our kanilang financial needs, maging sa kanilang kagalingan kung mayroon pong karamdaman. At patuloy po nating ipanalangin ang ating mga online services. Ay po ang Hardin ng Panalangin, ang Bountiful Feastings on the Divine Verses, ang May Kaagapay, ang Of Word and of Prayer, at ang May Tiyak na Kaligtasan. Yan po muna ang ating babanggitin. Mamaya po ay samahan nyo kami para sa ating pananalangin. At bago po tayo magpatuloy, magandang hapon po kay Brother Cyril Escobar po. Ayan. And patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga prayer requests. At this point po muna ay makakarinig muna tayo ng isang tanging bilang. Is taken. He is with us when our mortal souls awaken. So unaware, He is there, close beside us in each moment we are given, there to light our way and lead us home to heaven. How
Maraming salamat po sa tanging bilang na iyan from Ma'am Sheila Villamiel Yabut. Yan po ay kumagat po niyan ay He is there. Po, magandang paalala po ng ating Panginoong Kristo. Siya lang po ang consistent na laging nandyan para sa atin. Yan. Bago po tayo magpatuloy, magandang hapon po kay Mary Ann and Cisco Araya at salamat po sa pagsama sa atin ng panalangin. Tayo po ay dadako na sa ating short devotion this afternoon. If you have your Bibles with you, please turn it to the book of New Testament. Sa New Testament po tayo, to the book of 2 Timothy. Ayan po 2 Timothy chapter 2 verse 9. Yan po ang ating key text this afternoon. 2 Timothy 2:9. Sabi po rito, wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa inyong salita na aming pag-aaralan, na aming nangingilayan ngayong araw na to. Nawa Panginoon, ang tanging dalangin ko ay buksan po ninyo ang puso ng bawat isa upang tanggapin ang karunungang ito Panginoon, hindi lamang sa aming mga puso at isipan, hindi maging sa aming araw-araw na buhay. Dalangin ko Panginoon na muli niyo po ako itago sa inyong likuran upang ang marinig po nila mga salita ay manggaling po sa inyo, hindi po sa akin, ang makita po nila inyong kalawalhatian at hindi po ang aking kahinaan. Maraming salamat Panginoon, ito ay panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Ang title po ng ating short devotion this afternoon, The Word of God is Not Bound. The Word of God is not bound. Yan po ay kinuha na rin natin doon sa main text natin. Sabi dito, but the Word of God is not bound. At throughout time, ang ating kaaway, ang devil, ay masasabi nating he tried to prevent yung pagkalat ng propagation ng salita ng Panginoon. Masasabi po natin yan kasi in the Old Testament, pagkatapos po na ang tao ay magkasala at palayasin sa paraiso, ang kasalanan ang nagpropagate sa mundo, sa mukha ng mundo, na kaya nga kinakailangan ng Panginoong Diyos na muli itong gunawin at mag-iwan lamang ng ilan katulad ni Noah at ang kanyang pamilya, and then pagkatapos noon, ang tayo naman ay tinukso na tayo ay maglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyosan para tayo po ay ihiwalay, at tayo po ay tawag dito hindi natin makita ang tunay na Diyos, sa tunay na nag-iisang Diyos. Kaya nga po doon sa Old Testament, ang emphasis po ng mga propeta ay ang pagsamba doon sa tinatawag nating one true God, o yung nag-iisang tunay na Diyos. Yan po ang main topic palagi sa Old Testament. Bakit? Sapagkat ang temptation po ng mga tao noong araw, ng mga panahon na yon, ay sumamba sa ibang Diyosan, ng mga hindi tunay na Diyos. At tulad nga po ng banggit, kasi pine-prevent ng diablo na tayo ay makakilala sa tunay na Panginoon. So from that time, meron ng ganong klaseng pagpipigil, meron ng ganong klaseng mga propaganda para mailayo tayo sa salita ng Panginoon. Opo, even yung mga, even yung mga pinili ng Diyos, even yung mga hinirang ng Diyos, even the chosen nation of God, ang Israel, they were not exempted from this sin. Mapabasa natin, marami sa kanilang mga hari ang nabitag din ng kasalanan ito, kung saan kahit ang Haring Solomon, ang sinasabing pinaka matalinong tao na nabuhay dito sa lupa, ay sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po sila nailigtas sa kasalanan ito. Remember that the scriptures were once lost. Masasabi natin na sa paghinder nga, dahil nga mga taga-Israel ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga panahon na yon, to the point na nawala yung Book of the Law. And for 60 years nawawala ito. Ito po ay nakita ng high priest na si Hilkiah sa panahon po ng King Josiah. Si King Josiah naman po kasi ay isang righteous king na kung saan talagang tinibag niya yung mga Diyos-Diyosan, at he was rebuilding the temple, at doon nila nakita
yung Book of the Law that was lost for 60 years, for around 60 years, na kung saan ang mga Israelita nga po ay kung sino-sino mga Diyos-Diyosan ang sinasamba. And then when the Word of God was made to be flesh, no? Nung panahon na po na ang salita ng Panginoon ay magkakatawang tao na, iba ang diablo ginamit niya si King Herod para subukang pigilan ang pangyayaring ito, no? He was even willing to kill babies 2 years and below, no? Para lang ma-prevent yung pangyayaring ito. Imagine the evil, di ba? Yung kasamaan na ikaw kaya mong pumatay ng mga inosenteng bata para lang hindi magkatotoo ang pagkapanganak ng ating bugtong na anak ng Diyos bilang tao. At ngayon sa ating modern times, no? Ano ang ginagamit ng diablo para tayo ilayo sa salita ng Panginoon? It's the power of the air, di ba? Yan, media, ang internet, ang pagiging kahaman ng tao para siya ay yumaman at mabuhay ng matiwasay, di ba? At kung mapapansin niyo, pahirap ang buhay, no? Feeling ko, sa tingin ko, isa rin po yung device ng diablo upang ang mga pamilya hindi na sapat ngayon minsan na si tatay lang ang nagtatrabaho para mabuhay. Kailangan pati si nanay nagtatrabaho na rin para lang magkaroon ng decent living. Ang nangyayari ngayon, sino nagtuturo sa mga bata? Sino ngayon ang umaaruga sa kanila sa next generation? Sino ang nagtuturo sa kanila tungkol sa salita ng Diyos? 'Di ba? Kung yung main text natin na 2 Timothy ay ina-acknowledge doon ni Pablo ang nanay at ang lola ni Timoteo, no? Ni Timoteo, sapagkat nung bata pa lamang siya ay namulat na sa scriptures dahil sa pagtuturo ng kanyang nanay at lola. No? Pero ngayon, sobrang busy ng lahat. Inaasa na sa teachers, sa school, ang pagtuturo sa mga bata. Pero sa totoo lang, no, kaya nga po ang mga nanay, ang mga lola, mahalaga ang ministry nyo. Yung apostolic, tawag dito apostolic ministry. Kung busy si nanay, ang lola ang dapat na nagtuturo sa mga anak tungkol sa mga bata, tungkol sa salita ng Diyos, di ba? Teamwork yan no? Hindi na natin maiwasan ngayon kasi talagang mahirap ang buhay. Pero para sa akin, no, for the ministry, it's the family first. No? Kasi kailangan mo munang in-nurture yung pamilya mo sa salita ng Panginoon bago ka makapangaral sa iba. So, mahalaga ang role ng mga nanay, mahalaga ang role ng mga lola sa paghuhubog ng susunod na henerasyon ng mga Kristiyano. So, sa mga bata naman ngayon, no, wala nang gumagabay at lahat pero ba nakakakita tayo para mapatahimik yung bata, bibigyan ng cellphone as young as 2 years old, no, may cellphone. Bakit? Pag tinignan mo yung cellphone, wala ka namang control kung anong mapapanood nila diyan. Wala namang censorship, no? Kaya nga ngayon, sa panahon natin ngayon, ang mga bata, they are drawn away with non-essential entertainment na ang pinopromote ay ang mundo, hindi ang salita ng Diyos, no? So minsan naa-addict na sa laro, sa gaming, maraming distraction na ino-offer ng internet ngayon, ano? Although the internet can be used sa propagation ng salita ng Diyos, aminin na po natin, siguro 80-90% of the time hindi naman doon ginagamit ang internet, no? Kaya nga mga bata ngayon, pag nawala ng internet, mainit ulo eh. So, tama po So, why put so much effort into blocking, di ba, the word of God into people's lives? Nung ang Panginoong Hesukristo umakyat sa langit, the devil even devised torture. The devil even used persecution, death, para lang mapigilan yung mga mensahero ng Panginoon, no? And now, wala nang ganyan. Ang pumalit naman sa atin, hindi na death, hindi na persecution. It's more of distraction, no? Distract natin yung mga tatay na magtrabaho para wala nang oras sa pamilya. Distract natin yung mga nanay, magtrabaho na rin para umaluan ng pamilya. Distract natin yung mga anak, no? Ng cellphone, ng internet, no? Na yung Bible natin hindi naman nababasa, wala naman nagtuturo. So medyo nakakatakot, mga kapatid,
ang kinabukasan ng Christian community. Pagka walang magtuturo ng tama at walang magtuturo ng kung ano ang talaga nasa Biblia. Napakadami ngayon. Kahit sabihin na natin yung mga Christian reels, yung mga Christian videos na nasa Facebook, nasa YouTube, hindi naman po yan lahat tama eh. No, hindi naman po yung lahat yan. Ang basis ay salita ng Panginoon. So, we still need to be very careful. So, why put this much effort? Bakit ayaw i-propagate ang salita ng Diyos sa buhay ng mga tao? Kasi, number one, the Word of God has the power to save souls. The Word of God has the power to save souls. Basahin po natin sa 1 Corinthians 15, which is a very familiar verse for the gospel that we believe and was preached unto us. No? Sabi sa 1 Corinthians 15, verse 1 to 2, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. No? Bakit pinipigilang kumalat ang salita ng Panginoon? Because by preaching the Word of God, it has the power to save people. It has the power to save souls. Saan ililigtas? Paano at saan ililigtas ang kaluluwa ng tao? Sa Psalms 9, mababasa po natin yan. Ano po? Punta po tayo sa Old Testament. Psalms 9, 16 to 17. Bakit kailangan tayong maligtas? Ano ang meron na mangyayari sa atin? At kailangan natin ng kaligtasan. Sabi po sa verse 16, the Lord is known by the judgment which He executeth. The wicked is snared into the work of his own hands. Higayon. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Dahil meron pong kapahamakan na nag-aantay sa atin sa katapusan ng ating buhay. Meron po tayong impyernong pupuntahan kung hindi po tayo mananampalataya sa Diyos. At katulad po ng nabanggit natin, the gospel of Christ has the power to save the wicked from hell. Alalahanin natin ang ating Diyos, hindi lang siya Diyos ng pagmamahal, hindi lang siya Diyos ay pag-ibig. Siya rin po ay isang judge, no? Husgado. Na ang sinasabi niya rito, na kapag tayo may pagkakasala sa Kanya, ay tayo ay Kanyang hahatulan at bibigyan ng kaparusahan. Sa standard ba ng tao? Hindi po, ayon sa standard ng Diyos. Sapagkat ang standard ng Diyos ang dapat na susunod at kung saan dapat natin sinusukat ang ating katuwiran. So, wala pong nakamit ng standard na yon, unfortunately, no? Even si Job, no? Even si Moses, si Solomon, si David, lahat po ng mga propeta, lahat po ng mighty people that God used in the past for His work ay nagkasala. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Sabi po dyan, wala pong hindi nagkasala. Kaya nga po hindi natin pwedeng sabihin na gagawa naman ako ng mabuti. Diba? Kasi ang ating paggawa ng mabuti ay hindi po makakapagligtas sa atin. Hindi po yun ang kabayaran ng ating kasalanan. Hindi po totoo yung ligtas points na yan na nakikita natin sa Facebook. Because ang standard ng Panginoon upang tayo magkaroon ng kaligtasan, dapat tayo ay banal. 100% holy. Because God is holy. Yan po ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. And being holy means walang kasalanan, without sin, without blemish. At ang Panginoong Hesus lamang po ang nakamit ng standard na to. That is the good news. No, na ang ating Panginoong Kristo, siya ay Diyos, ang katawan tao. Kahit po siya ay tinukso ng diablo, hindi po siya nagkaroon ng kasalanan. Sabi nga po ng Biblia, in every point tempted, and yet without sin. Walang kasalanan. Kaya ang ating Panginoong Kristo, nung siya ay Diyos, nung siya ay nagkatawan tao, nanatili po siyang banal. And because of this holiness, siya lamang po, no, ang perfect person. Siya lamang po ang pupwede na humalili sa atin sa kaparusahan na dapat ay sa atin. No, sabi sa Galatians 3:22, no? Basahin lang po natin dito.
Sabi po dito, 3:22, but the scripture had concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. No, so dito, purihin natin ang Panginoon sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo was qualified to do His mission. Sabi nga dito, no, all, di ba? The scripture had concluded all under sin. Lahat tayo under sin. Pero merong pangako ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo na kanyang ibibigay suon sa mananampalataya. No? Ano yung pangako na yon? Ang pangako ng kaligtasan. So, ano ang mission ng ating Panginoon sa Kristo? Bakit siya nagkatawang tao? The mission is, He is God made man. Siya po ay nabuhay na walang kasalanan dito sa mundong ito, at nung dumating ng takdang oras, siya po sa kanyang pagmamahal at sa kanyang pagsunod sa Diyos Ama ay binigay po niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay namatay, nilibing, at pagkatapos po ng pangatlong araw ay nabuhay na mag-uli. Para saan po? Para po ang punishment, the wrath of God na dapat mapupunta sa atin bilang mga makasalanan ay si Kristo na po ang pinarusahan. Napunta sa kanya yung tinatawag na wrath of God, no? Siya na walang kasalanan, siya na inosente, siya ang pinarusahan. Para saan po? Para imbis na tayo yung parusahan, kung tayo po ay mananampalataya sa kanyang ginawa, na sa kanyang ginawang yon, inako niya ang lahat ng ating kaparusahan, at nagkaroon tayo ng kapatawaran ng ating lahat ng mga kasalanan, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. That is the gospel, that is the power of the gospel unto salvation. That is the gift of salvation. So, ginawa na po ni Kristo yung mahirap. At kung gusto po ninyo na magkaroon ng ganitong klaseng regalo, no, ng kaligtasan, yung promise by faith of Jesus Christ, ang kailangan nyo lang pong gawin ay manampalataya sa ating Panginoon sa Kristo at pagtiwalaan ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay sapat para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng kaligtasan mula sa impyerno at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Praise God that as a judge, no, bilang isang husgado, titignan niya si Kristo at nakita niya si Kristo na qualified to take the punishment for our sins. No, wala na pong plus minus. Christ is enough. And that is the power of the Word of God. Yan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, na kapag ito po ay ipinangaral sa mga tao, meron po itong kapangyarihan na makapagligtas sa mga mananampalataya. So una, pinipigilan ang salita ng Diyos dahil it has the power to save. Pangalawa, because it is our guide on how to live our life. Basahin po natin yan sa 2 Timothy. Ito po, malapit din po ito sa ating main text. Ano po? Sa 2 Timothy 3:16-17, sabi po rito, all scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, the scripture, ang salita ng Panginoon, ito ang ating guide kung paano dapat natin isabuhay ang ating mga buhay, no? Tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi naman po tayo namatay agad eh. Hindi naman tayo napunta agad sa langit. Patuloy po tayong nabuhay dito sa lupa at patuloy tayong mabubuhay dito sa lupa hanggang sa itinakdang panahon, ano? At habang hindi pa po tayo kinukuha ng Panginoon, dapat, no, sa buhay natin ang salita ng Diyos, no? Although tayo po ay matatawag na karnal pa rin, it's in the flesh, kaya nga po kailangan natin ang salita ng Diyos para i-guide tayo nito kung paano tayo magbe-behave bilang mananampalataya, kung paano tayo mag-iisip bilang mananampalataya, kung ano ang dapat nating baguhin bilang mananampalataya. The Bible is our guidebook on how to live life na magiging kaaya-aya po sa Panginoon. Kaya nga po, no, after you have come to know Christ and trust Him as your Savior, we should be reading the Bible. We should be learning from it, no? Kasi ganyan po natin
mabubuo ang testimony natin bilang mananampalataya. Hindi lang bilang Christian dahil na-baptize, Christian dahil nag-attend sa church, pero Christian kasi nabubuhay ng kung paano mabuhay ang isang mananampalataya. No? Kaya nga po, no, ever since man sinned, gusto ng diablo na talaga tayo ilayo, no, sa salita ng Panginoon Dahil ang salita ng Panginoon, ito ang susi natin para po tayo makabalik, no, sa fellowship natin sa Panginoon. And then pagkatapos na magkaroon ulit tayo ng relationship with God, yung relationship na in-enjoy ni Adam and Eve bago nagkaroon ng kasalanan sa mundo, no? Yan po yung susi para bumalik yung ating fellowship sa ating Panginoon. And sinasabi po rito, fellowship, no? Sabi dito, relationship. Kagabi, merong interesting conversation, no, na narinig ako between Ma'am Sheila and Brother Shem. Very timely. Sabi doon sa conversation, sabi ni Sister Sheila na kung ikaw ay nasa relationship, you try to make the other person happy, no? Dapat ang mission mo is pasayahin yung tao na karelasyon mo, no? You try to please the other person at you try to do what the other person, kasi relationship it's a give and take, di ba? And us having this relationship with God because of our salvation through the Lord Jesus Christ, dapat we are aiming to please God. Paano natin malalaman kung anong gusto ng Panginoon? Mababasa po natin yan sa Biblia. Makikita po natin yan dyan. Anong gusto ng Panginoon para sa buhay natin. Okay? So the Word of God is the door to having this relationship, and after we are saved. And then now that you are saved, no, mayroon tayong opportunity ngayon to have this fellowship with God. And kailangan po nating, 'di ba, kung magiging gusto natin maging maayos ang relasyon natin sa Panginoon, we need to please God. No. Yan po ang dapat na maging mission natin. And that is how to mature in a relationship. Kung maturity po ang pag-uusapan, yung pagiging maalam natin sa scriptures, no, at pag-apply natin to sa buhay natin, yan po ang true maturity ng isang mananampalataya. Hindi yung post-post lang tayo, hindi yung quote-quote lang tayo, no. Lahat po ng pinost natin, lahat ng kinote natin, kaya nga to minsan nakikita ko, di ba? Pa-quote-quote ka pa ng ng Bible quotes, pero sama naman ugali mo. Napakasakit, no? Parang anong klaseng testimony meron ang isang mananampalataya kapag hindi niya isinasabuhay ang kanyang pananampalataya, kundi for show lamang. So every Christian needs to dwell in the Word of God. Every Christian needs to dwell in the Word of God. And yes, ang kalaban nandiyan pa rin, no? The enemy is still there, trying to hide and trying to steer us away from the Word of God. Pero kasi sabi nga po ng ating main text, God's Word cannot be bound. God's Word cannot be bound. Sabi po rito sa Luke 19, no? Luke 19:37 to 40, sabi po rito, And when he was come nigh, even now at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. And he answered and said unto them, I tell you that, if this should hold their peace, the stones would immediately cry out. Sa ating pong binasa, no, makikita natin dito yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, at kung saan ang mga disipulo po niya ay nagpupuri sa Panginoon, they are spreading the word, they are telling the people what they witnessed, di ba? Yung kabutihan ng Panginoon, ang mirakulo ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng mga Pariseo, pagsabihan mo naman yung mga disciples mo, ang iingay. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa verse 40, if they're going to stop the disciples,
from preaching what they witnessed and glorifying God, sabi po rito, the stones will do it instead. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, ang mundo pwede niyang gawin lahat ng kaya niyang gawin para igapos ang salita ng Panginoon, para i-distract ang mga tao sa mga bagay para hindi tayo makasumpong ng salita ng Panginoon. Pero purihin po ang Panginoon that the Word of God is still being preached today. Yan lang po ang ibig sabihin nun na kung titigil yung mga disipulo, kung titigil yung mga preachers na magpahayag ng salita ng Panginoon, gagamit ang Panginoon kahit bato, pwede niyang gawin na gamitin, no, upang makapagpahayag ng salita ng Panginoon. No one can bind, no, the word of God. Yan po ang good news natin ngayon. At mas mahirap lang po ngayon, kasi madami tayong false prophet Marami, tulad ng nabanggit ko kanina, sa internet pa lang, ang daming nagpipreach tungkol kay Kristo. Pero mag-ingat po tayo, yung pinipreach ba nilang Kristo, ang Kristo na nasa Biblia? O ibang Kristo? O Kristo ng kanilang imahinasyon? So be very, very careful, no? It's the same tactic na ginagamit para mahiwalay tayo sa tunay, di ba? In-infiltrate na yung religion, in-infiltrate na ang mga churches, no, ng mga false prophets, false teachers. Isang paraan pa rin ng diablo para tayo subukan na ihiwalay sa salita ng Panginoon. Pero sa isang tunay na mananampalataya, tunay na naghahanap sa Panginoon, I do believe. Kasi sabi ng Biblia the Lord seeks, diba? The Lord looks into the men who seeks Him. Naghihintay ang Panginoon, tinitignan ng Panginoon kung sino sa atin ang naghahanap sa Kanya. Kaya kung tayo may tunay na puso naghahanap sa Diyos, I do believe that the Lord will lead us, diba, to the Word of God, to the true Word of God. So, tingnan nga po natin, even the apostles themselves, diba? Anong sabi ng ating Panginoong Kristo bago siya umakyat sa langit, no? Basahin po natin 'yan sa Matthew 28:19. Sabi po rito, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Sabi dito ng ating Panginoong Kristo, pumunta kayo sa lahat ng nasyon, no? Para makapangaral ng salita ng Diyos. Pero ang sabi sa Bible, no, na ang mga apostol, sila ay nanatili sa lugar ng Jerusalem, sa lugar ng Judea. Hindi sila lumabas sa pangangaral nila ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ang ginawa ng Panginoon, tinawag niya si Saul. No, ngayon ang pangalan ay Paul, sa dating persecutor ng church, at ngayon naging convert na, naging apostol na, at siya tinatawag na apostle to the Gentiles, no? So we thank God for Paul that the word of God has become available to us sa ating mga hintil sa pamamagitan po niya. So you see, diba, hindi sumunod ng mga apostol sa inutos ng Panginoon, gagamit ang Diyos ng iba upang patuloy na maipahayag at pumayagpag ang salita ng Diyos, no? Sabi sa 2 Timothy 1:11, just confirming the apostleship of Paul, sabi dito ni Pablo, "Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles." So ang mundo, no, it can do everything. It can try everything in its power para igapos ang salita ng Diyos, pero alam naman po natin wala nang mas makapangyarihan pa sa ating Panginoong Diyos. At throughout history, di ba, na pag-aralan natin ngayong hapong ito, na kung loloobin ng Diyos ng kanyang salita ay maipangaral, wala pong makakahadlang dito. Ito po ay mangyayari. Period. No? The word of God will be preached. Period. So, ano man na mangyari sa atin, kahit tumigil tayo, kahit tayo ay mapagod, kung tayo ay tumigil na, alam natin that the word will continue to be abound. No? Bakit? Because the word is not bound. So mga kapatid, preach the word. Tell someone about Jesus today. Nawa po ay naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Dadako na po tayo sa ating
pananalangin. Samahan niyo po kami hanggang matapos po ang ating pananalangin. Bago po yan, magandang hapon po kay Nanay Elvie Rivas, Sister Helen Ortiz Paras, good afternoon po. Kay Sister Arcil Maniw, good afternoon. Tita Annette Giben, magandang hapon din po. And Sister Baby Aya, good afternoon din po. Yan po. Ayan. Dadako na po tayo sa ating pananalangin. Let us pray. Manaming banal na nasa langit, salamat po sa inyong salita na hindi kailanman maigagapos ni numan, na hindi kailanman mawawala, Panginoon, bagkus habang ito po ay inyong loloobin na marinig, maipahayag, gagamit kayo kahit mga bato, Panginoon, upang maisakatuparan ang inyong kalooban. Dahil dito, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa inyong pangalan, itinataas ka po namin, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo po ang Diyos ng pag-ibig at nais nyo ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gift of salvation. Ang dalangin ko, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan namin na hindi pa tumatanggap sa aming Panginoon Kristo, buksan niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon, and make them realize today is the day of salvation. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo kaming gabayan at patuloy niyo kaming ingatan, patuloy niyo kaming pagpalain, Panginoon, sa aming mga gawain, sa aming araw-araw na buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat po nagdiwang ng kanilang kaarawan, magdiriwang pa ng kanilang kaarawan. Ang dalangin ko ay patuloy na pagpalain ng kanilang mga buhay, bigyan niyo po sila ng mahabang buhay, Panginoon. Maging sa nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries, patuloy kayo, Panginoon, ang maging sentro ng relasyon ng mag-asawa, Panginoon, na ang inyo pong kalooban ang laging sundin ng mga mag-asawa. Malangin din namin, Panginoon, ang mga church anniversaries, kayo po magbigay ng provisions para dito at patuloy na gumabay, Panginoon, sa mga gawain ninyo. Salamat po, Panginoon, sa mga answered prayers. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapagamot, sa healing na iginagawa niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya sa amin. Patuloy namin nilalapit ang Mercalessia family, bigyan niyo po sila ng kaaliwan sa panahon po ng kapighatian. Dalangin ko rin, Panginoon, ang pagkagalingan ng aming mga mahal sa buhay, ang Tita Edith Santos sa kanyang patuloy na recovery, ang Auntie Ninita Sarya sa kanyang recovery din, Panginoon. Nilapit ko rin, Panginoon, ang si Lorilyn Ampuan, pagalingin niyo po siya. Si Ana Pulido sa kanyang goiter problem. Dalangin namin ang speedy recovery ni Gay Castillo, Dr. ni Casen Castillo, ni Alaisa Rojas, ni Norma Castillo, ni Francesca Audrey Abad, ni Tatay Tony Garvilas, ni Sister Dang, kanyang full recovery, Panginoon, maging kay Ian at Brian Madsarivic. Nalapit namin si Angelina Kitriano, siya po ay na-stroke. Mama Del Mabalot na may osteoarthritis. Pagaligin niya po siya, Panginoon. Ngayon din ang ima Seni para sa kanyang kalusugan. Kayo po kung humawak dito. Bigyan niyo po ng good health ang Ma'am Baby Villamel. Pagalingin sa kanyang karamdaman. Nalangin ko rin, Panginoon, ang si Geraldine Tenko sa kanyang recovery from her health issue. Nilalapit namin ang Nanay Elvie Rivas sa pananakit ng kanyang likod. Si Kevin Bihasa na may heart enlargement. Ang Ma'am Joyce Digan na mayroong gallstone, nawa kayo pong pagaling sa kanya. Nalain ko rin, Panginoon, si Armilio Hapitana para po sa kanyang bukol sa leeg. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Si Mama Glo Agudon, bigyan niyo po ng kalakasan at kalusugan. At ang Nanay Susan Jose, Panginoon, pagalingin niyo ang sakit ng kanyang katawan. Nilalapit namin, Panginoon, si Ate Lisa Hardiniano. Pagalingin niyo po ang kanyang gout and arthritis, ang kanyang cholesterol, ang kanyang mga anak na si Marlon at si Moises na may hypertension and hyperthyroidism at kidney problems, kayo po magpagaling sa kanila. Nalalapit ko rin si Baby Aya Avestruz, Panginoon,
maging maayos po kanyang blood pressure, mawala na po kanyang thyroidism. Si Monica Hernandez na nasa ospital, kayo po magpagaling sa kanya. Si Tita Josefina Adrias at si Maria Gan, pagalingin niyo po sila. Ang Tita Annette Given, pagalingin niyo po sa kanyang insomnia. Hawakan niyo Panginoon si Ma'am Yoli Jacinto sa kanyang kalusugan at high blood pressure, maging si Christine Sarmiento and family. Nilalapit namin si Preacher TJ Mabalot, meron po siyang mataas na blood pressure. Maging ang health conditions po ni na Sister Malulaw, ni na Malu Agudel at MJ Publico, kayo po humawak sa kanila at kanilang kalusugan. Patuloy namin pinapanalangin ng Preacher Nelson Trinidad na may bakterya sa lungs, kayo po magpagaling sa kanya. Complete healing po and fast recovery ang dalangin ko para kay Sister Myrtle Garcia at si Mami Amihan Yabut at si Nick Yabut, meron pong sciatica, kayo po magpagaling sa kanila. Nilapit namin ang financial provisions po para kay Sister Persa para sa kanyang mga lab test. Nilapit ko rin si Tita Joy Lademora na maging maayos po ang kanyang resulta ng biopsy. Ngayon din si Baby Yula Valenzuela na may neonatal pneumonia, kayo po magpagaling sa kanya. Maging kay Nanay Fer Carpio na may karamdaman, kayo po magpagaling sa kanya. Nilapit ko si Arlene de la Cruz sa kanyang kalakasan, kagalingan. At maging si Rogelio Severino, Panginoon, bigyan niyo po ng kagalingan, ang spiritual growth ng mahal sa buhay po ng Nanay Tuding Severino, kayo po magbigay nito. Pagalingin niyo Panginoon si Solaina Bornales, meron siyang pneumonia, at maging successful po ang operasyon ng kapatid ni Mami Arcil at hindi na po ito magkaroon ng komplikasyon, maging maayos po ito. Lalapit namin Panginoon ang mga mahal namin sa buhay na may malubhang karamdaman, sila June Santos, Isaga Nilaya, Esther Mariano, Rex Rosales na nagdadialysis, sila Emma Reyes, Lorea Jade Borja, Julita Elisiralde, si Corazon San Jose, si Jaisel Juarez, si Mary Ribamonte, si Frank Zapata, si Amparo Cruz at si Cheryl Valle na meron pong mga cancer. Maging sina Efren Inocencio, Mary Ann Bukad, si Perlis Kaar at si Frank Hardin na meron pong mga komplikasyon sa diabetes. Kayo po magpagaling at magpamalas ng mirakulo sa buhay po ng mga nabanggit Panginoon. Maging ang pinansyal nilang pangangailangan, kayo po ang tumugon. Dalangin namin Panginoon ng mga kahilingan ng aming mga mahal sa buhay. Ang Sister Dang Chuang at Preacher Gary Chuang, kanilang family, Panginoon, patuloy niyong gabayan, patnubayan at biyayaan. Maging ang kalooban niyo po ang mangyari sa kanilang pamilya, maging kay Grace, Faith and Mercy. Malapit ko Panginoon ng aking family, Sister Sheila Yabut, bigyan niyo po kami ng protection, blessings and good health Panginoon, maging spiritual growth. Nilalapit ko si Shem sa kanyang studies, sa kanyang wisdom and knowledge and understanding. Bigyan niyo po siya nito at mag-persevere po sa kanya sa kanyang pag-aaral. Bigyan niyo rin po siya ng maturity Panginoon. Patuloy niyo akong palakasin, bigyan ng wisdom sa aking pangunguna, sa aking pamilya, maging sa aking pagtatrabaho at sa mga ministries po na pinagkatiwala niyo sa amin. Bigyan niyo po ng kalakasan at kalusugan si Ma'am Sheila, wisdom po sa kanyang business. Nilapit namin ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos po ng kanyang petition paper sa US. Ang Sister Doris Santos, patuloy niyong bigyan ng physical and spiritual strength. Bigyan niyo po ng good health ang family ni Maricel Peña Kimbao. Nalangin ko rin Panginoon ng spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milky and Brother Shan. Patuloy niyong ingatan ng Pastor Mike Digan and his family sa kanila pong mga travels Panginoon. Nilalapit ko rin Panginoon ang Ma'am Jenny Rapista and Pastor Gerald Rapista, kayo po ang maggabi sa kanila, sa kanilang ministry sa Lawaan ng Tike, maging sa kanilang pangangailangan. Nilapit ko rin Panginoon ng Inocentia family, bigyan niyo po ng guidance and provision. Si Aida Kiejo, bigyan niyo po ng good health and protection, paging kanyang family. Bigyan niyo po ng good health and strength na Corazon Bernardo. Ang Ate Beth Akong, Panginoon, ang kanyang family, bigyan niyo po lagi niyong gabayan Panginoon at kayo po magbigay ng biyaya po sa kanila. Nilalapit ko rin Panginoon ang spiritual strength and health and heart's desires Panginoon ng mga baby Williamiel, ang kanyang mga anak, ang mga apo. Bigyan niyo po ng guidance, protections and blessings. Nilalapit ko rin ng spiritual growth po para kay baby Aya Avestro sa kanyang buong pamilya. Ang kalakasan po para sa nanay po ni Brother Mar Saren na si Leonardo Saren. Ngayon din ang pinansyal din ang pangangailangan at kalakasan spiritual. Nilalapit ko Panginoon ang physical na kalusugan at kalakasan ng bawat isa sa mga mahal po sa buhay ng Ma'am Esther Orhino. Nilalapit ko rin Panginoon
ang Zapata family, bigyan niyo po ng good health and spiritual life. Bigyan niyo po ng kalakasan, mabuting kalusugan si Teacher Edith Jose, maging kalakasan at mabuting kalusugan din po para kay Nanay Susan Jose. Nawa Panginoon, magkaroon na rin ng trabaho si Kumu Balonen at si Sister Joji, Panginoon, ang kanyang heart desire kayo po tumugon dito. Nilapit ko, Panginoon, ang Tatay Nick Santos sa kanyang family, bigyan ng kalakasan at kalusugan maging sa kanyang anak na si June Santos. Nilapit ko rin, Panginoon, si Elmay Servito, bigyan niyo po ng good health sa kanyang pamilya, patuloy silang ingatan maging ang kanyang mother po na nasa malayo. Nilapit ko, Panginoon, ang pag-aaral po ng Brother Wilson sa salita ng Panginoon, maging ang pangangailangan po ng Belen family. Nilapit ko rin, Panginoon, si Sister Lynn Hapitana, bigyan niyo po ng maayos na kalusugan, patuloy silang ingatan. Dalangin ko rin, Panginoon, si Angelica Suarez sa mga problema po sa kanyang family, maging sa mga karamdaman po nila, kayo po magpagaling at patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Nilalapit ko rin ang financial stability ng Hancorda family, maging ang traveling mercies, Panginoon, ang hinihiling po namin para kay Brother BJ and Sister Matez. They go back to Canada po sa Friday. Kaya kahilingan po ni Elmi Lapas, patuloy niyang bigyan ng maayos na kalusugan ang kanyang pamilya, patuloy silang ingatan sa kanilang pagtatrabaho. Nalangin ko, Panginoon, ang lahat po ng senior citizens na nabanggit kanina, kayo po magpala, magpagaling sa kanilang karamdaman, magbigay po ng financial na provision sa bawat isa, at kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa amin, sa lahat po ng nanonood ngayon, ang kanilang mga personal prayer requests, kanilang heart's desires, ay hindi po tukunin, Panginoon, higit sa lahat ng kaligtasan ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na makilala po nila ang aming Panginoong Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Amen. At maraming salamat po sa muling pagsama niyo sa amin hanggang sa matapos po ang ating pananalangin. At meron lang po tayong isang announcement, no? This week po will be the last airing of the Baptist Hour, Hardin ng Panalangin. Our final airing will be sa Thursday po, sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua and Sister Dang. They will be leading yung tinatawag nga natin na last episode. Ano po? At tayo po ay nagpapasalamat sa unang-una sa ating Panginoong Diyos, for 4 years of His sustaining grace and privilege to serve through this ministry. We also thank Pastor Mike Digan for making the vision happen. At pinapasalamatan ko rin ang ating mga naging former plantitos, sa HNP, ang mga hardineros, mga dating hardineros na nakasama rin po natin dito, si Pastor Jabez Orara and Brother Sam Digan, and lahat po ng mga nagtiyaga, nag-record, nag-practice para sa special numbers na maging kabahagi po sila ng Hardin ng Panalangin. Salamat po. And of course, special thanks kay Preacher Gary Chua and Sister Dang for being my longest co-worker dito po sa Hardin ng Panalangin. At gusto ko rin tawagin si Sister Sheila and Brother Shem para makapagpasalamat din sila and for supporting this ministry. Ayan. Magbabay lang kayo. Para makita kayo sa camera for the first time. Ayan. Ayan. So, yuko kang konti. Ayan, si Shem nasan? Ayan pala, ayan. So, I don't think na I give them credit enough, pero si Sister Sheila po, siya ang responsible sa lahat ng pagpapaganda ng Hardin ng Panalangin, yung mga nakikita po nyo dyan, ng mga sulat-sulat, at ano pang design, si Sister Sheila po ang nagpapagal dyan. The day before, inaayos na po yan. And si Shem naman po, ay nagpapasalamat tayo sapagkat nagagamit po ng kanyang talento sa ministry po ng Panginoon. Kaya mahalaga na meron tayong, kung ikaw ay mananampalataya, humanap ka ng partner na meron ding masigasig, na desire na makapaglingkod sa Panginoon. Tsaka yung iko-correct ka rin. Para mas mapaganda pa ang ministry, yung magandang partnership ba. Kaya I thank the Lord, I glorify God for giving me, Sister Sheila and Brother Shem bilang partners din po sa ministry na ito. Ayan, okay na? Okay, sige.
And then of course, thank you sa ating mga dear supporters, sa ating mga viewers for encouraging us to keep on. Patuloy lang tayong manalangin sa bawat isa, no po. And then rejoice dahil this ministry may end but the word of God is not bound. Sabi nga ng ating pinag-aralan. It is a privilege to pray with you, to pray for you, and ma-witness ko, no? Ma-witness po natin yung mga answered prayers. Truly a testimony of how powerful prayers are. So ang aking hope, no, at nawa itong 4 years na we have served in this ministry, na we were able to magnify and glorify God and God alone, and preach Jesus and Jesus only in this ministry. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. Hanggang sa muli, God bless you all.